ulo ko. Overtime, Trina? Kailangan eh, dami pang kailangan tapusin. Uwi ka na ba, G? Kailangan eh, may mga nag-aantay pa sa akin mga puso sa bahay. Sige, ingat ka ha. Ikaw ang mag-ingat, huwag ka masyadong papagabi at alam mo naman ngayon. Opo. Una na ako sis ha, chat mo na lang ako kapag nakauwi ka na. Bye-bye. Okay. Psst. G? G? Umuwi ka na ba talaga? Baka pinaprank mo na naman ako ha. Psst. G naman eh. Bangungot. Bangungot. Anong oras na ba? 9 a.m. na. Ganun ako katagal nakatulog? My gosh, G, dito na ako nakatulog, nakakaloka. Ba't ka umiiyak? Kara, I feel so guilty. Mukha ba ako si Kara? G, wala kang kasalanan. Ako yung huling nakausap ni Trina. Ako yung huling lumabas dyan sa pinto na yan. Hindi ko alam na yun na pala yung huli naming interaction sa isa't isa. Ay. G, ano ba? Wala kang kasalanan, okay? She fell asleep, had a cardiac arrest, and died. Don't blame yourself. Patay na ako? Sinasabi mo lang yan kasi hindi ikaw yung nakasama niya kagabi. I was there. What? Nakita kita kagabi. You left and then you came back. Alam mo pagod si Trina, you also know about your hallucinations. At alam mo makakatulog siya sa sobrang stress. You waited for that moment. Tapos lumapit ka sa kanya and then you choked her. Hindi yan totoo. Cardiac arrest ang sinabi nila because your father saved your ass. Hindi na pina-autopsy yung katawan ni Trina dahil binayaran ng tatay mo yung pamilya niya, di ba? Hindi. Don't be too tense, G. You don't have to worry about my mouth. I won't say anything. I also hate that woman. You did a great job. Ngayong wala na siya, aangat na yung pwesto natin. Wala na yung sip-sip na Trina. Wala na yung bida-bidag Trina. Hindi ko siya pinatay, Kara. Hindi naman eh. Hindi naman kasi talaga. Hindi nga. I know. But you have to convince yourself that you killed her. You have to take my place, G. Yes, I killed Trina because she was annoying as hell. Pero G, kailangan mong akuin yung ginawa kong kasalanan. Wala ka naman choice, di ba? Besides, your father is already working for my family. So kahit ano sabihin ko, susundin niya. Mas mataas ang status ng pamilya ko kaysa sa inyong mga hampas lupa. I am that powerful. I love being rich. You're a psychopath. Alam mo ba kung bakit ikaw yung napili ko? Because I need a pet. Well, I tried to pet Trina, but she refused. So tingnan mo yung nangyari sa kanya. She died. No, umiiyak si G. Huwag ka muna umiyak. Hindi ka pa naman makukulong eh. Tsaka nakapag-boring na ulit yung life ko. So ngayon na-excite ako paglaruan yung buhay niyo eh. Be a good girl, G, okay? So you and your family can still live for like what? 5 years? G, wag! Wala na ako pakialam kung makukulong ako pero uunahan na kitang patayin, Kara. Hayop ka. Hayop ka! Gising ka na, G. Tatawag lang ako ng doktor. Ate, nanaginip ako. I had a bad dream. Namatay daw si Trina, pinatay daw siya ni Kara, tapos ako naman, pinatay ko si Kara, tapos may blackmailing daw nagaganap. Can't you believe that? G, panaginip lang yun. Pero totoong wala na yung mga kaibigan mo. Huh? I'm sorry, but you have to know the truth. You've been in this hospital for 2 weeks na. Galing kayong sinehan, nanood kayo ng horror movie, and then after that, pumunta kayo sa isang bar. Tapos uminom kayo. Ikaw yung nag-drive na sasakyan, but you were too drunk kaya sumalpok yung sasakyan nyo sa poste. And ikaw lang yung may airbag, G. Ikaw lang yung nabuhay. Yung panaginip. Tama na yung panaginip na yan, G. You have to face the reality. And you have to face your consequences because their families, kinasusuklaman ka nila. This chair is so beautiful. Thank you, Dorothy. Timmy, it's nice to see you again. Mukha ka pa ring isda.
You look great. Hindi na ako mukhang dugyot, no? Gwapo na. Gwapo pa rin. Okay. Sabi mo eh. Kumusta ka na? 11 years na yung nakalipas, no? Huling kita pa natin nung senior high tayo. Senior high students na may feeling sa isa't isa. Dorothy, hindi ka ba napapagod, ha? It's Dory. Ano ka, isda? Tatawagin kitang Dorothy kasi yung pangalan mo Dorothy. Ano na? Hindi ka ba napapagod, ha? Napapagod lalo na kapag ikaw yung kausap ko. Pick up line yun, Dorothy. Pick it up naman. Baka keep up. Kanya-kanya tayong vocabulary sa nation dito. Huwag kang bida-bida. Ano na, hindi ka ba napapagod? Bakit? Kasi kanina ka pa tumatakbo sa isip ko. Oh, mga banat ni Team in the house. Boom, panes, ikaw lang ang Team Me, tibok ng puso ko. Aray! Oh, Sorry, Timmy. okay ka lang? Mag-ingat ka kasi. Bakit pa ako mag-iingat kung ikaw naman yung sasalo sa akin, hindi ba? I know I'm in good hands. Oh, nabulok bigla ang banat ni Timothy nang may matamis ang banat ni Dorothy. Oh, Busy ka? Magsasabi ka na naman ng pick-up line. Hindi. O ano? Saan mo natutunan yung mga pag-ganun-ganun mo, ha? Hindi ka naman lumalaban dati, ah. Bakit masama? Hindi. Nakakagulat lang kasi lalo kang gumanda sa paningin ko nung ginawa mo yun. Marupok ka, no? Sa'yo lang. Paano pala kapag di pa ako ready sa commitment? Eh di hindi. Nga, hard pass. Takti, wala pa ngang love. Nag-hello goodbye na agad. Pangit yun, Chong. Honestly, I really find you interesting, Timmy. Kahit tanggalin mo na yung word na interesting at palitan yung phrase na I found you, Timmy, para alam kong nahanap mo na yung para sa'yo. I found you, Timmy. Me too. Pero hindi pa ako ready mag-commit sa isang relationship. Pero gusto mo ko. Kasi after graduation, aalis na ako papuntang Canada. Pero gusto mo ko, Dorothy. Sobra. Enough na sa akin yan para hintayin kita. Anyway, kakabalik mo lang ba? Well, I just got back from Canada last week and naghahanap ako ng mga gamit for my condo. Dahil dyan, ililibre kita ng mga gamit galing dito sa furniture shop ko. Mo? Akin to. Nakaluwag-luwag kaya yun pinatayo ko na 2 years ago. Para sa family mo? Huh? Hindi. Of course, it's for your family. Para sa baby mo. Baby, wala pa akong anak. E di para na lang sa loved ones mo. Para sa wife mo. Future wife siguro. For your fiancé. Pinatayo ko tong shop para sa'yo. Huh? Biniro mo ko dati na kung hindi ka aalis papunta Canada, sure ka nang ako na ang pakakasalan mo. At gusto mo ako yung mismo magde-design ng mga furnitures natin, di ba? Timmy. I-furniture shop na ako nag-design, no? Ikaw na lang yung kulang. Pero I guess hindi na pwede. Kasal ka ni. Hindi pa. Fiancé mo pa lang? Tanga ka talaga kahit kailan, no? Masama bang maglagay ng accessory sa ring finger? I try to forget you pero yung mga banat mo naririnig ko pa rin hanggang sa Canada. What took you so long na umuwi rito? Tinapos ko pa yung kontrata ron eh. Nag-ipon pa ako. Sorry if I stop responding to your messages. Akala ko kasi hindi mo kaya. Pero kinaya ko. Matagal pero kinaya ko. Sabi ko sa'yo enough na yung malaman kung gusto mo ko para antayin kita hanggang ngayon. Yun na kaya yung pinakawakan ko. Paano pala kapag naiba na ako? E di iiyak, acceptance, tapos mag-move on. Hindi na mangyayari yun kasi I'm still single, I'm still in love with you, and I'm staying here for good, Timmy. Alam ko namang may kama rito, pero huwag kang magstay dito, Dorothy. Sa bahay ko na lang. Hoy! Visit ka! It's nice to finally see you again. Mahal pa rin kita, Dorothy. Sige na kasi, Dahlia. Isang beses lang to, please. Pagbigyan mo na ako. Gusto ko na kasi magka-jowa ka. I'm fine being single. Fine being single pero napaka-bitter. Kulang na lang pigain ka sa sobrang dami mong kinain na ampalay eh. Ano ba kasing mapapala ko kung papayag ako sa gusto mo? Anong album na gusto mo? Hindi. Ano-ano ang mga albums na gusto mo? Ano kailangan kong gawin? Okay, you just need to entertain your blind dates. Maraming nakapila, so please, sana may mahanap ka na. And I promise you, this is gonna be worth it. Wow, miss. Ganda mo pala. Cringe. Pass. ASL mo? Ano to, online dating app? Alis! Alam mo bang matalino ako and alam ko na lahat ng babae gusto yon.
Ako ayoko. Ang hirap kaya kausap yung mga matatalino, lalo ko nabobog. So, ano gusto mo sa lalaki? Yung hindi nagtatanong ng ganyan tanong. Tagal na katong gusto, Dahlia. Ako hindi. Napilitan na ako dito. Ako rin kaya umalis ka na. Dahil nagre-reklamo sila sa akin ng pangit mo raw kausap. Umayos ka naman, sayang yung effort ko, sayang yung mga album. Wow, nahiya naman ako sa kanilang pangit din nila kamong kausap. Hindi pa ba tapos? Pwede na ba ako umuwi? Hi. Ako pala yung next sa pila. I told you it's gonna be worth it. Bye! Martin? Kilala mo ko? Have we met before? Stalker kita, no? Anong ginagawa mo rito? Hindi pa ba obvious? Nandito ako para makapag-date sa'yo. Haba ng pila, muntik na nga ako mainip eh. Anong ginagawa mo rito? Hindi ka dapat nandito. Bawal bang pumila ang ex? I'm just trying to shoot my shot. Okay? Baka kasi, pwede na ulit tayo, Dahlia. Martin, alam mo yung nangyari sa ating dalawa. It was an awful breakup. An awful breakup because we were both childish and impatient. Martin, ano ba? Hirap mong intindihin. Ikaw ang mahirap intindihin. May kausap ako tapos bigla mo sasabihin na boyfriend kita? Yung kausap mo na lalaki? Halatang interesado sa'yo eh. You're being childish. Parang hindi mo ginawa yung ginawa ko. Actually, mas malala pa nga yun sa'yo eh. Hindi ka lang nagpakilala as my girlfriend. Hinalikan mo pa ako sa harap ng blackmate ko. Nagtatanong lang naman siya about sa group project namin eh. Well, she likes you. She's flirting with you. And that guy na kausap mo kanina, gusto ka nun. Kulang na nga lang yakapin ka eh. Nakakapagod ka na. Mas nakakapagod tong relasyon natin. Alam mo, maghiwalay na lang tayo. Wala nangyayari maganda dito sa relasyon na to eh. Okay. Mas mabuti pa nga. Imagine kung gaano ka-toxic yung relationship natin nung patapos na tayo, no? I really thought na every breakup can be fixed with another conversation, pero sa atin parang lalo tayong lumalala nun eh. Ano, magsasorry ka na? I didn't do anything wrong. Ikaw ang may kasalanan sa akin, Dahlia. Why did talk to my hand? Alam mo, ang hilig mong ganyanin ako, nakakapikon ka na. Ayaw mo naman kasi palagi ako yung kasalanan mo eh. Ba ikaw yung ganun? Magsorry ka na lang, Martin! Ayoko nga, wala nga akong ginawang kasalanan. Ang taas talaga ng pride mo, no? Ganito ka rin naman eh. Mataas yung pride ko kasi ang tigas ng ulo mo, nakakairita ka na. Wala nang mas iirita pa sa'yo. Habang tumatagal nga yung ugali mo, nagiging mabaho ni. Kung mabaho yung ugali ko, dahil sa'yo yun. Yun na yung huli nating pag-uusap before we finally broke up. Sobrang toxic. Tapos nagsumbatan tayo hanggang sa pinalis tayo ng manager dun sa coffee shop kasi we were already creating a scene. After nun, hindi na tayo nagkita, hindi na tayo nag-usap, hindi na tayo nagkabalikan, hindi na tayo naghintayan. Naghintay ako. Huh? Akala ko kasi maayos pa natin after a month or two, just like, our old petty fights, but you never came back. Hindi ka na pumunta sa coffee shop or sa mga tambayan natin. I tried to reach out, but I found out na you blocked me, tapos pinuntahan kita sa bahay niyo, pero sabi ng kuya mo, pumunta ka rin sa probinsya, and Kasi akala ko wala na talaga. May kausap ako, tapos bigla mo sasabihin na boyfriend kita. Kausap mo na lalaki. Halatang interesado sa'yo eh. When we broke up, Nakakapagod ka na. pakiramdam ko na tuloy na tayo magkakaroon sa isa't Just isa. say sorry, Martin! Kaya hindi na ako bumalik, Martin. Dahlia, 6 years. Until now, I'm still waiting. I still want you, so baka pwede na ulit.